Celebox. Ang dalagang si Maris na nasa 25 years old ay nakatira sa Manila mula sa mayamang pamilya. Siya ang butihing anak at hindi mapagmataas kahit naubod ng yaman ng pamilya niya. Sorry po, Mommy. Pero kahit na mayaman ang pamilya natin, gusto ko lang maranasan ng simpleng pamumuhay. Halimbawa na lang ang pagiging isang simpleng empleyado. Ganoon lang po. Kaya hayaan niyo na lang po sana ako, Mommy. Pakiusap ni Maris sa kanyang ina. Sa kabilang banda naman, si Marnel na nasa edad 27 years old ay ang kababata ni Maris mula sa probinsya. Mabait ang binata at masipag, kaya hindi nagtagal, umasenso sa buhay at naging successful businessman. Maris, handa ka na bang pakasalan ako? Pumapayag ka bang maging kabi ako? Pangako, ituturing kitang reyna at handa akong magpakaalipin para sa'yo. Makuha kaya ni Marnel ang puso ni Maris na isang babaeng pihikan sa lalaki? Si Marnel na nga ba kaya ang lalaking hinihintay ni Maris? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday Siren. No, ma'am. Ayoko maging chief operating officer. Masyadong mataas ang posisyon na yan. At hindi ko gusto ang mataas na posisyon. Wika ni Maris sa kanyang ina. What? Bakit naman ayaw mo ng mataas na posisyon sa sarili nating kumpanya? Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Talaga bang pasaway ka na lang sa amin ng daddy mo? Kunot noong sabi ng kanyang Mommy Eve. Ma'am, hindi naman po ako pasaway. Wala akong balak na magpasaway. Ayoko lang ng posisyon na yan. Gusto ko lang maging staff. Kahit na staff sa HR department. Ayoko ng maraming iniisip. At isa pa, kayang-kaya na ni Kuya Jensen yan. Panunukoy ni Marie sa kanyang kapatid. Si Jensen naman talaga ang CEO ng kumpanya. At ikaw sana ang COO. Pero dahil sa ayaw mo, hahanap na lang ako ng taong babagay sa posisyon na yon. Ibang klase talaga ang takbo ng isip mo, Maris. Nagtataka ako kung bakit ka ganyan. Sorry po, Mommy. Pero kahit na mayaman ang pamilya natin, gusto ko lang maranasan ng simpleng pamumuhay. Halimbawa na lang ang pagiging isang simpleng empleyado. Ganoon lang po. Kaya hayaan niyo na lang po sana ako, Mommy. Pakiusap ni Maris sa kanyang ina. Ano pa ba ang magagawa ko? May magagawa pa ba ako? Siguradong hindi ka rin naman makikinig. Bahala ka sa buhay mo. Sasabihin ko na kaagad sa HR department head na gusto mo maging staff doon. Yay! Thank you so much, Mommy! Lumipas ang 3 araw. Magsisimula na siyang magtrabaho bukas. Excited na excited si Maris sa unang araw niya sa trabaho. Maaga siyang gumising. Siya na nga ang nagluto ng kanyang almusal. Ma'am, dapat nagpaluto na lang po kayo sa akin ng almusal niyo. Wika ng kasambahay nilang may edad na. No, manang. Dahil kaya ko naman po ito. Breakfast ko lang naman po to kaya no need na po na ipagluto niyo pa po ako. Aniya sabay kindat. Nang matapos makapagluto si Maris ng kanyang almusal, magana siyang kumain. Maya-maya pa, bumaba na ang Kuya Jensen niya sa kusina. Almusal na, Kuya! Sabi niya sa kapatid. Yes, sure. Pero, bakit ayaw mo ng posisyon na binibigay sa'yo ni Mommy? Tayo ang may-ari ng kumpanya, pero ayaw mo ng mataas na posisyon. Takang tanong ng Kuya Jensen niya. Ayoko lang po talaga, Kuya. Ayoko ng maraming iniisip. Gusto ko yung tamang work lang. Hindi ko naman sinasabing madali ang magiging work ko. Pero mas gusto ko ang ganoong posisyon lang. Related din naman siya sa course ko Okay, fine. Ikaw ang bahala. Pero kung sakaling magbago ang isip mo, magsabi ka agad, okay? Yes, Kuya. Thank you so much. Masayang sabi ni Maris. Matapos niyang kumain, nag-asikaso na siya ng kanyang sarili. May ngiti siya sa kanyang labi habang nag-aasikaso. Konting makeup lang ang nilagay niya sa kanyang muka, saka na siya lumabas ng kwarto. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa garahe. This is so amazing! Masayang sabi niya habang nagmamaneho. Pagkarating niya roon, binati siya ng mga empleyado at head. Simpleng ngiti lang ang tinugon niya sa mga yon, habang patuloy na naglalakad patungo sa kanyang department. Oh my gosh! Nandito ka nga talaga! Bulalas ng kaibigan niyan si Sandra.
Siya ang nagsabi sa mami niya na ipasok agad si Sandra sa kanyang kumpanya para may trabaho kaagad ng kaibigan niya. Yes, sabi ko naman sa'yo wala naman silang magagawa kung gusto ko ng ganitong posisyon. Nakangisi na sabi ni Marie sa kaibigan. Lakas talaga ng tama mo. Kumpanya niyo to pero ganitong posisyon lang ang nais mo? Gusto kasi kitang makasama palagi. Yung walang halong pagtaas ng tingin sa akin. Kasi syempre kapag mataas ang posisyon ko, iba ang magiging pakikitungo mo sa akin. At isa pa, alam mo naman na low-key lang ako Ayoko ng mga ganyan-ganyan. Ayokong ituring ako ng ibang tao na napakataas ko sa kanila. Iba ka talaga. Ikaw ang the best na taong nakilala ko. Yung kahit na napakayaman ng pamilya mo, super humble mo. Masaya akong magkaroon ng kaibigan na katulad mo. Mas masaya akong magkaroon ng kaibigan na katulad mo. Malaki rin ang naging parte mo sa buhay ko Tinuruan mo ko magpahalaga sa mga simpleng bagay. Tugon ni Maris. Ganadong nagtatrabaho si Maris hanggang sa mag-uwian na. Nagpaalam na sa kanya ang kaibigan niyang si Sandra habang siya ay hindi muna umuwi. Lumakad siya ng konti at nagtungo sa mga bilihan ng street foods doon. Bumili siya ng kwek-kwek, calamares at palamig. Tumayo siya sa isang tabi nang matapos niyang ubusin ang binili niya habang naghahanap ng basurahan. Maya-maya pa, biglang may lalaking humila sa kanya. Nagulat si Maris nang takpan ng lalaki ang mga mata niya gamit ang kamay nito. Sa takot ni Maris at taranta, bigla niyang siniko ang lalaki at pagkatapos malakas na sinipa. Muntik pang tumalsik ang lalaki sa lakas ng sipa ni Maris. Hindi niya nakita ang mukha ng lalaki dahil nakasuot ito ng face mask. Tumakbo na si Maris palayo sa lalaki. Binalot siya ng kaba at hindi na lumingon sa kanyang likuran. Hindi muna umuwi kaagad si Maris. Nagtungo muna siya sa isang coffee shop at doon pinakalma ang kanyang sarili. Pagkatapos niyang uminom ng kape at kumain, doon na siya tuluyang umuwi. Laking gulat niya nang makita ang lalaking sinipa niya. Hindi man niya nakita ang mukha nito, pero nakita niya ang suot nito kanina. At naka-face mask pa si Marnel dahil kararating lang din niya. Anong ginagawa ng kidnapper na yan dito, Mami? Muntik na ako makidnap ng lalaking yan! Sabi ni Maris bago lumapit sa kanyang ina. Nagulat ang mami ni Maris sa sinabi niya bago tumingin sa binata. Marnel? Anong sinasabi ng anak ko? Muntik mo na raw siyang kidnapin? Napangiwi si Marnel sabay kamot sa ulo. Balak ko lang naman siyang i-surprise, tita. Kaya basta ko na lang siyang hinila at tinakpan ng mata. Hindi ko akalain na hindi pala maganda ang kalalabasan Sinipa niya po ako. Sobrang lakas ng sipa niya. May ilang segundo akong hindi makahingi. Nagsalubong ang kilay ni Maris nang marinig ang pangalan ng binata. Ha? Marnel? Tumango ang kanyang ina. Yes anak, si Marnel yung kababata mo noong nakatira pa tayo sa probinsya. Siya ang kababata mong palagi mong inaasar, pero magkasundo naman kayo sa lahat ng bagay. Napalunok ng laway si Maris sa kanilapitan si Marnel. Sorry Marnel, hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi, bigla mo na lang ako hinila. Akala ko tuloy masamang tao ang gumawa sa akin noon. Alerto lang ako dahil maraming masasamang tao dito, hindi katulad sa probinsya. Ayos lang. Kahit na parang sinipa ako ng kabayo. Ang lakas mong sumipa Pasensya ka na. Basta huwag mo na uulitin yun ha. Baka masaktan lang kita ulit. Nag-aaral kasi ako ng taekwondo kaya ayun, may alam ako sa mga pagsipa ng malakas. Pang self-defense ko na rin kasi. Okay, nagkaayos na kayong dalawa. Maris, dito magbabakasyon ng 3 buwan si Marnel. Ikaw na ang bahalang maggala sa kanya rito. Wala na kasi ang kaibigan ko, ang mama niya. Kaya naisipan niyang dumalaw dito para makapaglibang. At dahil magkaibigan kami ng mama niya, ay malalim din ang pinagsamahan namin. Gusto kong ituring mo si Marnel na taong malapit sa atin. Siyempre naman po, Mami. Kababata ko kaya ang lalaking to. Sige na anak, magluluto na muna ako ng pagkain natin. Maiwan ko na muna kayong dalawa. Wika ng kanyang ina bago nagtungo sa kusina. Teka lang ha, Marnel dito ka muna ha. Magbibis lang ako. Paalam niya sa binata. Okay, sige lang. Mabilis na lumakad si Maris patungo sa kanyang kwarto. Sinara niya kaagad ang pinto ng kanyang kwarto at saka hinawakan ng kanyang dibdib. Hiyang-hiya siya sa nagawa niya sa binata. Pero hindi naman niya kasalanan yon dahil natatakot lang siya. Masyado yata siyang naging gwapo ngayon na. Nag-glow up masyado si Marnel. Bulong niya sa sarili.
Pagkalabas niya ng kwarto, naabutan niya si Marnel na nanonood ng movie. Naupo siya sa harapan ng binata. Mahilig ka pa rin manood ng movies katulad noon? Oo, hindi nagbago eh. Talagang hilig kong manood ng movies. Minsan nga, ito ang ginagawa kong pampatulog. Noong namatay si Mama, wala akong ibang ginawa kundi ang manood. Nililibang ko ng husto ang sarili ko para hindi ko maramdaman ng lungkot. Di bale, babawi ako sa nagawa ko sa'yo. Igagala kita rito. Pero hindi ito katulad ng probinsya na sariwa ang hangin ha. Madalas dito puro usok, polusyon. Salamat Maris. Alam mo bang, nagdadalawang isip akong bumisita rito. Kasi syempre, ang tagal din nating hindi nagkasama. Mga bata pa tayo noong umalis kayo sa probinsya para dito na tumira. Pero ang sabi kasi sa akin ni Mama, bisitahin kita. At kamustahin si Tita Eve? Isa pa, namiss din kita. Kaya naisip kong dito na lang magbakasyon. Dapat nga sa hotel ako mag-i-stay Pero ang sabi ni Mama mo, wag na raw. Kaysa magbayad pa ako. Dito na lang dahil kayo na lang dalawa ang nakatira rito Oo, kasi nawala sa amin si Daddy 3 years ago. Medyo sabik din ako sa kasama dito Kasi nga, only child ako. Mahirap din kapag mga negosyante ang mga magulang ng isang tao. Katulad ko, busy sila masyado. Tignan mo, isa lang tuloy ako. Hindi na nila dinagdagan. Bakit? Gusto mo bang marami kayo? Oo, sana. Kaso wala Kaya di bali na. Kapag ako nagkapamilya, gusto ko mga 4 o 5 ang anak ko para masaya. Ako kahit ilan. Kung anong gusto ng misis ko. Kasi hindi naman ako ang mahihirapan mga anak kundi siya. Kaya siya ang bahala. Siya ang magdedesisyon kung ilan ang anak. At nandito naman ako para alagaan sila ng mga anak ko. Pinagmasdan ni Maris si Marnel bago ngumiti. Naalala niya noong mga bata pa sila. Iyakin si Marnel at madalas nabubuli. Siya ang magtatanggol sa binata, palaban kasi siya. Ano pala ang gusto mong gawin? Para hindi ka maboring. Baka naboboring ka na Gusto mo bang mag-coffee mamaya? Mahilig kasi ako mag-coffee sa gabi. Sige, gusto ko yun. Nahilig na rin kasi ako sa kape. Ang sarap pala magkape, no? Kailan ko lang din nagustuhan. Oo, pero dapat tamang inom lang din ng ganyan para iwas palpitation. Tumangutango si Marnel. Bukas, parang gusto kong mamili ng mga damit. Kukunti lang palang nadala ko Ayos lang ba na samahan mo ko? Oo naman, syempre. Babawi ako sa'yo, di ba? Oo, hindi ba talagang bumawi dahil ang lakas ng sipa mo solid. Natawan nilang si Maris, sabay takip ng muka. Ngayong nagkasama na sila ulit ng kanyang kababata. Naging masaya na siya ulit. Hindi naman kasi niya akalain na bigla ang susulpot doon si Marnel. Kinabukasan, umalis sina Maris at Marnel. Hindi pumasok si Maris sa trabaho at wala naman yun problema dahil kumpanya naman nila yon. Dinala ni Maris ang binata sa isang pook pasyalan kung saan nag-e-enjoy naman si Marnel. Kamusta pala yung iba nating kababata sa probinsya? Tanong ni Maris habang naglalakad sila. Halos may mga asawa ng iba 2 na lang kami ni Carlos ang wala. Okay. Sa bagay, nasa hustong gulang naman na tayo. Si Mami wala namang problema sa kanya kung magkakaroon ako ng sariling pamilya. Mas gusto na nga niya dahil 2 na lang kami sa bahay Gusto na niya ng apo. Pero ako ayoko pa kasi mahirap kasi magbadali ngayon tapos ending maghihiwalay lang pala. Saad naman ni Maris. Tama ka dyan. Kahit ako hindi rin nagmamadali. Teka, nagugutom ka na ba? Kumain na muna tayo. Sagot ko na. Hindi na ako nang bahala. Maris, ako na. Sagot ko na. Actually, hindi naman sa nagyayabang. Pero hindi na kami katulad noon. Yung malaking lupa na iniwan sa amin ni Mama. Binenta kong kalahati. Ginamit ko sa negosyo. Hindi ko akalain na maguboom pala. Kaya yun, nagtuloy-tuloy. Napagawa ko yung bahay namin. At may mga paupahan din ako sa bayan. May sariling farm din ako. Pahayag ni Marnel. Namilog ang mata ni Maris. Ang akala niya kasi, kapos na rin ang pamilya ni Marnel. Kaya ang gusto niya, siya na muna ang sumagot sa lahat ng gala nila. Hindi niya alam, isa na ring businessman si Marnel. Nakaahon na sa hirap si Marnel. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sige, kumain na tayo. Nahihiyang sabi ni Maris bago sumunod kay Marnel. Pasimpleng pinagmamasdan ni Maris ang binata. Hindi niya maitatangging ang laki ng pinagbago ng itsura ni Marnel. Gwapo na talaga ang binata noon pa. Pero mas lalong gumwapo ngayon. Napansin niya nga ang tingin ng mga kababaihan kay Marnel. Napapangwiwi na lang siya. Total, summer ngayon.
Parang gusto kong maligo tayo sa dagat. Kahit malapit lang ang dagat sa probinsya, hindi ako nakakaligo eh. Masyado kasi akong naging busy sa business. Kapag may business talaga, halos doon na umiikot ang buong araw mo. Ganoon ang nangyayari sa akin eh. Kaya talagang nagsabi na ako sa mga empleyado ko na 3 buwan akong magpapahinga muna. Pero kapag may mga tanong sila, agad naman ako nagre-reply. Sabi ni Marnel habang naghihintay sila ng pagkain. Tama lang din yan, kasi hindi naman porket malaki ang perang kinikita ng isang negosyante, hindi na siya napapagod. Masakit din sa ulo, lalo na kapag inaasikaso ang mga tax niyan. Mga documents niyan, nakikita ko kasi si Mami na ganun eh. Napapahawak sa sentido niya, pati na rin si Kuya Jensen, kaya ayoko ng mataas na posisyon sa kumpanya namin eh. Habang abala sila sa pagkukwentuhan, pumasok sa loob ng restaurant na yon ang isa sa mga barkada ni Maris na may gusto sa kanya, si Roger. Kumunot ang noo ng binata nang makita siya. Maris? Bulalas ni Roger. Tinignan ni Maris ang tumawag sa pangalan niya. Ikaw pala, Roger! Anong ginagawa mo dito? Kakain kami ng kapatid ko eh. Namili kasi kami ng gamit at kung ano-ano pa. Hindi ko akalain na makikita kita dito. Wika ni Roger bago tumingin kay Marnel. Sino siya? Maniligaw mo? Mabilis na umiling si Maris. Hindi, kababata ko siya. Taga-probinsya siya. Dumalaw siya dito sa amin para magbakasyon. Tinignan ni Roger mula ulo hanggang paa si Marnel bago binalingan ang dalaga. Mabuti naman kung ganun. Akala ko, madadagdagan na naman ang karibal ko sa puso mo eh. Hindi napigilang matawa ni Maris. Pasaway ka talaga. Lakas na naman ang trip mo. Sumeryoso ang mukha ni Roger. Hindi ako nang titrip. Maris, noon pa kita gusto. Kaya alam niya ng lahat ng mga kaibigan natin. Busy pa kasi ako now eh, kaya hindi ako makausad. Pero asahan mong susulpot na ako sa bahay niyo. Wika ni Roger sabay ngisi. Tahimik lang sa isang tabi si Marnel habang nakatingin sa dalawa. Sa isip niya, may kayabangan si Roger. Kung titignan siya kanina, akala mo kung sino. Ewan ko sa'yo. Sige na, doon ka na sa table niyo, kakain na kami. Panggulo ka eh. Basta, sinabihan na kita Marisa. Noon ko pa gustong ligawan ka, pero panay ang tanggi mo eh. Pero ngayon, wala ka nang magagawa pa. Saad ni Roger sabay kindat. Tinignan pa ni Roger si Marnel bago tuluyang umalis. Napailing na lang si Marie sabay hawak sa kanyang sentido. Pasaway talaga ang lalaking yun kahit kailan. Naiiling-iling na sabi ni Maris. Mukhang seryoso naman siya sa sinasabi niya. May pagkamahangin lang siya pero tingin ko, baka gusto kanya talaga. Yun nga ang ayoko sa kanya eh, ang pagiging mahangin niya. Ayoko talaga sa ganoong klaseng lalaki, naiirita ako. Gusto ko yung maginoo, maalaga at tahimik lang. Maingay ang lalaking yon, daig pang babae kung magbunga nga. Naging magkaklase na rin kasi kami nung college, kaya alam na alam ko ang ugali niya. Naintindihan naman kita, pero malay mo naman, bigla siyang magbago para sa'yo. Diba? Ang isang tao pa naman kapag seryoso talaga, handa siyang magbago para sa taong gusto nila. Ganun lang yun. Hindi na no, hindi ko talaga siya bet eh. Bahala siya sa buhay niya kahit magpunta pa siya sa bahay. Sabihin ko rin kay mommy na ayoko kay Roger. Basta, ayoko sa lalaking yon. Paplastikin ko na lang siya. Pasaway ka, pero ikaw ang bahala. Karapatan mo namang mamili ng lalaking gusto mo eh. Dapat, maging matalino ka na lang sa pagpili. Tumango na lamang si Maris habang si Marnel napatingin sa pwesto ni Roger. Nagulat siya ng bahagya nang makitang nakatingin pala ito sa gawin nila at matalim ang tingin sa kanya ni Roger. Isang linggo ang lumipas, nagkita sina Alvin at Maris, kasama ni Alvin ang asawa niyang si Aurora. Nagkayayaan silang kumain dahil ngayon lang din sila nagkita. Isa rin sa kaibigan ni Maris si Alvin, simula nang magkaroon ng pamilya si Alvin, hindi na nila nakakasama pa to. Ang sabi sa akin ni Roger, may karibal na raw siya sa'yo, yung kasama mong kumain sa restaurant ng isang linggo. Nakangising sabi ni Alvin. Ang lakas talaga ng tama niya. Sinabihan ko naman siya noon na hindi ko nga siya gusto. Siya tong pilit ng pilit eh. Ayoko nga sa kanya dahil masyado siyang mahangin. Alam mo naman na ganoon talagang lalaking yun eh. Pero seryoso yan sa'yo. Hindi naman babaero si Roger. Busy lang siya ngayon sa business ng pamilya nila. Dahil siya ang nag-aasikaso nito. Pero ang sabi niya sa akin, humahanap lang din siya ng magandang tiyempo para magpunta sa bahay niyo. Liligawan ka nga niya. Nalukot ang mukha ni Maris na parang nandidire.
Sabihin mo sa kanya, manahimik siya. Huwag nga niyang guluhin ang nananahimik kong buhay. Huwag ako, iba na lang. Masyado akong busy sa buhay ko ngayon, no? At isa pa, ayoko talaga sa kanya eh. Period. Baka naman sinasabi mo lang yan. Pero gusto mo talaga siya. Baka nagkukunwari ka lang. Ha? Kung gusto ko yan, edi sana. Kami na yan, matagal na. Hay nako, huwag mo nang ipalandakan pa sa akin ang lalaking yan. Ereto mo na lang siya sa iba, huwag na sa akin. Magarambol lang kaming dalawa niyan eh. Baka masipa ko lang siya palagi sa muka. Gigil na sabi ni Maris. Muling tumawa si Alvin. Hindi naman natin sigurado yan. Maris, minsan kung sino pa ang kinakainisan mo, siya pang makakatuluyan mo. Umaktong naduduwal si Maris. Huwag kang maniwala sa kasabihan na yan. Walang katotohanan yan. Naiinis niyang sabi. Pagka-uwi ni Maris galing sa trabaho, naabutan niyang nagwawali sa sala ang binata. Agad niyang sinaway si Marnel. Hoy! Bakit ka nagwawalis? May kasambahay naman dito para gawin yan. Itigil mo yan! Aniya at saka tinangkang agawin ng walis sa binata. Pero lumayo si Marnel. Hayaan mo na ako. Wala kasi akong magawa eh. Katatapos lang ng meeting ko sa mga empleyado ko kanina. Tapos naghihintay na lang ako ng message. Kaya naisip ko munang maglinis. Isa pa, nandito ako nakatira sa inyo ng libre. Kaya hayaan mo na lang akong kumilos. Paliwanag ni Marnel. Pero nandito ka naman kasi para magbakasyon, hindi para maging kasambahay namin. Tinawanan siya ni Marnel. Nagulat si Maris nang pisilin ni Marnel ang kanyang pisngi. Ang cute mo talaga. Hindi naman ako magiging kasambahay agad eh. Porket nagwalis ako. Sige na, magbihis ka na. Wala si mami mo. Umalis kasama ang mga kaibigan niya. May night out gala sila. Nagluto ako ng ulam natin ngayon. Kumain ka ng marami ah. Nakatitig lamang si Maris kay Marnel at ilang sandali pa, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napakalambing ni Marnel magsalita. Nang mapagtanto niyang kanina pa pala siya nakatitig sa binata, agad siyang tumalikod at mabilis na lumakad patungo sa kanyang kwarto. Nang makapagbihis siya, sinigurado niyang maayos ang itsura niya bago lumabas ng kanyang silid. Naabutan niyang hinahanda na ni Marnel ang kanilang pagkain. Napalunok siya ng laway. Naalala niya ang kanyang daddy. Ganyan na ganyan ang galawan ng kanyang daddy. Kaya palaging kinikilig ang mami niya. Nandyan ka na pala. Halika na dito. Kumain na tayo. Nagluto ako ng adobong baboy at saka ginisang gulay. Kumakain ka ba ng gulay? Nasanay kasi akong may gulay sa mesa eh. Oo naman, mukha lang hindi pero kumakain ako ng gulay. Ganyan din kami ni Mommy. May karne at gulay sa mesa para balanse. Halika na dito. Sumabay ka na sa akin kumain. Magiliw na sambit ng binata. Ilang araw pa ang lumipas. Naging komportable na ng husto si Maris kay Marnel. Lalo pat hindi nagbago ang ugali ni Marnel simula bata pa lang sila. At isa pa, nakikita niya talaga ang ugali ng daddy niya kay Marnel. Sinabi naman niya sa kanyang sarili na kung mag-aasawa siya katulad ng daddy niya. Anak, napapansin ko ang pagtingin-tingin mo kay Marnel. May gusto ka ba sa kanya? Bulong ng mami niya. Muntik mapasigaw sa gulat si Maris. Mami naman, nakakagulat ka naman. Hindi po ganoon. Nakikita ko lang sa kanyang ugali ni daddy. Tama ka. May pagkakapareho nga sila. Malambing si Marnel at malinis sa paligid. Kapag may nakitang dumihan o kalat, lilinisin niya agad. Parang daddy mo. May kusa siya at hindi na kailangang utusan. Namiss ko tuloy bigla ang daddy mo. Kaya nga po eh, kahit ako rin, namimiss ko na si daddy. Kung sakaling mayroon kang nararamdaman para kay Marnel, huwag mong pigilan. Alam mo bang, inoobserbahan ko siya? Tinitignan ko nga kung may masama ba siyang balak sa'yo. Kung iti-take advantage niya ba ang pagtira dito para may gawin sa'yo. Pero wala. Kapag tinitignan ka niya at kinakausap, wala akong nakikitang pagnanasa sa mga mata niya. Alam ko naman ang mga lalaki sa panahon ngayon. Puro kahalayan lang ang alam. Mapupusok. Hindi po ganoon si Marnel, Mami. Hindi ako nakakaramdam ng pagkailang sa kanya. At ni minsan, hindi siya nag-dirty joke sa akin. Yung mga usapan namin, madalas about sa movie na pinapanood niya. About sa business niya, na inaasikaso niya, kahit nandito siya. At hindi ko siya nakitang nakatingin sa katawan ko. Malawak nang ngumiti ang kanyang ina. Ibig sabihin, hindi siya malanding lalaki. Hindi siya mapusok.
Sana nga magkatotoo talaga ang wish namin ng mama niya na kayong dalawa ang magkatuluyan. Nag-init ang mukha ni Maris. Hay naku mami, halika na nga. Matulog na tayo dahil gabi na. Sabi ni Maris bago tumalikod. Isang buwan nang lumipas simula nang namalagi si Marnel sa bahay ni Maris. Napansin ni Maris sa kanyang sarili na tila lumalalim ang nararamdaman niya para sa binata. At sa tingin niya, hindi lang dahil magkasing ugali ang daddy niya, pati si Marnel, dahil nakikita niyang isang mabuting lalaki talaga ang kanyang kababata. Maris, bakit? May dumi ba sa mukha ko o ano? Kanina ka pa kasi nakatingin sa akin eh. Takang tanong sa kanya ni Marnel. Abala sa pagtatype si Marnel sa kanyang laptop na hiniram nito. May inaayos lang siyang file at habang abala si Marnel sa kanyang trabaho, hindi naman napansin ni Maris na nakatitig na pala siya sa binata kanina pa. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Wala kang dumi sa muka. Napatitig lang ako dahil may anggulo na kamukha mo si Daddy. Miss ko na kasi siya eh. Palusot ni Maris. Ngumanga si Marnel bago tumango. Okay. Akala ko naman kung ano eh. Day off mo ba ngayon? Anong oras na kasi? Hindi ka pa nagbibihis. Oo, day off ko nga. Gusto mong umalis tayo? Gala tayo, kain tayo sa labas, o di kaya manood tayo ng sine. Kung anong gusto mong gawin. Okay, sige. Sandali lang. Maliligo muna ako. Nang magtungo si Marnel sa kanyang kwarto, lihim nang umiti si Maris. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Maris ang kiligin. Ilang minuto ang lumipas, bigla namang dumating si Roger sa kanilang bahay. Laking gulat niya nang makita to. Akala naman niya kung sino ang naghahanap sa kanya. Hello, my love. Maharot na sambit ni Roger. Umarko ang kilay ni Maris. Pwede ba, Roger? Tantanan mo ako ah. Wala akong panahon sa katulad mo. Mataray niyang sabi. Tumawa si Roger bago ngumiti ng mapang-asar. Ano ba ang meron sa isang katulad ko? Mayaman? Gwapo? Balita ko nga, diyan daw nagbabakasyon sa inyong probinsyano mong kababata. Hindi ka ba kinakabahan o natatakot sa pwedeng gawin sa'yo ng lalaking yan? Masyado naman yatang malapit sa pamilya mong lalaking yan. Kaya hinayaan ni tita na dyan tumira sa inyo. Tama ka. Masyado ngang malapit sa amin si Marnel. Kaya ayos lang kay mami na dito siya manatili. At isa pa, hindi siya katulad ng iniisip mo. Hindi siya kagaya mo. Dahil ang lalaking sinasabi mo, ikaw lang din yun. Tama? Kung sino-sinong babae ang pinapatos mo. 'Di ba? Masyado kang malandi. Ayoko sa ganoong lalaki. Kaya ayoko sa'yo. Huwag kang magsalita ng tapos, Maris. Maraming babae ang nababaliw sa akin. Swerte mo nga't sa'yo ako nahuhumaling eh. Kaya kung ako sa'yo, sahurin mo na lang ako kaagad. Mayabang na sabi ni Roger. Lalong nakaramdam ng matinding inis si Maris sa binata. Aalis ka dito o sisipain kita dyan? Hindi ako aalis dito, my love. Ayos lang sa akin, sipain mo ako. At least, dumampi sa akin ang malambot mong balat. Ganun. Sige! Binigyan ni Maris ng isang flying kick si Roger. Nalabis nitong kinagulat. Tumalsik siya sa lakas ng sipa ni Maris at napangiwi sa sakit matapos bumagsak sa semento. Aray! Malakas na sigaw ni Roger sa labis na sakit. Malawak nang umiti si Maris nang lapitan niya si Roger. Ano? Mas pipiliin mo pa ang sipa ko kaysa umalis ka? Tigilan mo ako, Roger, ha? Hindi tayo talo. Hindi kita gusto. Masyado kang mayabang, hinayupak ka. Galit na sabi ni Maris bago pumasok sa loob ng kanilang bahay. Hindi niya napigilang matawa sa itsura ni Roger. Gulat na gulat ito sa lakas ng pagkakasipa niya. Naiinis na kasi siya kay Roger, kaya binigyan na niya ito ng isang malupit na sipa. Nang sa ganoon, tumigil na si Roger sa kaibangan niya. Maya-maya pa, lumabas na ng kwarto si Marnel. Napakurap ng maraming beses si Maris dahil ang gwapo ni Marnel sa suot niyang simpleng white long sleeve at maong pants. Nakabukas pa ang butones sa dibdib ni Marnel kaya nag-init ang mukha ni Maris. Sorry, hindi pa ako nakakapagbihes. May asungot kasi akong kinausap kanina eh. Namumula ang mukha na sabi ni Maris. Ayos lang. Hintay na lang kita dito sa sala. Nakangiting tugon ni Marnel. Mabilis na lumakad si Maris patungo sa kanyang kwarto upang makapagbihis na. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Naku, mukhang masama to.
Nagkakagusto na yata talaga ako kay Marnel. Nang matapos makapagbihis at mag-ayos si Maris, umalis na silang dalawa ni Marnel. Pakiramdam ni Maris, nagde-date silang dalawa ni Marnel. Pinagmamasdan niya ang mga kilos ng binata, ngunit nalulungkot siyang isiping tila manhid si Marnel. Masaya ka naman ba sa gala nating to? Tanong niya sa binata. Oo naman, nakakalibang. Ikaw ba? Siyempre enjoy. Akala ko kasi hindi ka nag-e-enjoy dahil tahimik ka lang, hindi ka nagsasalita parang hindi ka masaya. Masaya ako. Wala lang kasi akong maisip na sasabihin sa'yo At isa pa, medyo lumalayo ako ng konti sa'yo dahil ayoko namang isipin ng ibang tao na magkarelasyon tayo. At bakit naman? Siyempre, respeto ko na lang sa'yo. Ayokong asarin ka nila. Baka kasi mapikon ka sa pang-asar nila Hindi naman kasi yun nakakatawa, di ba? Kapag inaasar ka ng taong hindi mo gusto. Paliwanag ni Marnel. Ayos lang naman na asarin nila ako sa'yo. Wala namang masama ron Single ka naman, di ba? Wala namang magagalit kapag inaasar nila ako sa'yo. Tama? Hindi alam ni Maris kung tama ba ang nakita niya na namula ang pisngi ng binata at pagkatapos natawa ng mahina si Marnel. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sa akin kasi, ayos lang naman na asarin ako sa'yo. Walang problema sa akin. Pero baka makita na naman tayo ng manliligaw mo. Mukhang pagseselosin niya ako Hayaan mo siya. Wala naman akong pakailam sa kanya Hindi ko naman siya gusto. Sino ang gusto mo? Ako? Nanlaki ang mga mata ni Maris bago nag-init ang pisngi. Pinalo niya sa braso ang binata. Hoy! Pinagsasabi mo dyan! Baliw! Tumawa si Marnel. Wala. Halika na nga! Sabi ni Marnel bago siya hinawakan sa kamay at saka hinila. Napalunok ng laway si Maris. Yun ang unang beses na may lalaking humawak sa kamay niya. Ang init ng palad ni Marnel. Lihim siyang napangiti habang kinikilig ng gusto. Isang buwan pa ang lumipas, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Maris kay Marnel at hindi niya alam na ganoon din ang binata sa kanya. Madalas kasing tahimik lang si Marnel, ngunit pinagmamasdan siya nito kapag hindi siya nakatingin. Maris, pwede ba nating gamitin yung motor mo? Kanino yun? Sa daddy mo? Sabi ni Marnel nang lapitan niya ang dalaga. Tumango si Maris. Oo, kay daddy yan. Mahilig kasi siyang mag-rides kasama ang mga kaibigan niya Sila ni mommy. Yun ang parang date nilang dalawa. Hindi mo ba ako nakikitang ginagamit yan minsan? Kapag may bibilhin dyan sa labas? Hindi pa kita nakita Marunong ako magmotor. At nag-rides din kami madalas ng mga kaibigan ko sa probinsya. Gusto mong mag-rides tayo? Napalunok ng laway si Maris. Ayos lang naman sa akin. Pero natatakot kasi ako Bakit ka naman matatakot? Hindi naman ako mabilis magpatakbo Depende na lang kung gusto mong bilisan ko ang pagpapatakbo. Masarap mag-rides. Magbaon ka ng damit dahil baka may madaanan tayong pwedeng pagliguan, kagaya ng hot spring, dagat, o di kaya talon. Doon na lang tayo bibili ng pagkain. Biglang nakaramdam ng pananabik si Maris. Yun ang unang beses niyang mararanasang makapag-rides. Nagpaalam na muna sila sa kanyang mommy. Kinikilig namang sumuporta ang kanyang ina dahil ganoon ang hilig nila ng kanyang daddy noong nabubuhay pa ito. Are you ready? Tanong ni Marnel kay Maris nang umangkas ito sa motor. Yes, I'm ready. Tugon ni Maris kahit na kinakabahan. Kinuha ni Marnel ang dalawang kamay niya at saka nilapat sa kanyang bewang. Bumilis ang tibok ng puso ni Maris sa ginawang iyon ng binata. Yumakap ka sa akin. Mas masarap mag-drive kapag may nakayakap sa'yo. Sus, ewan ko sa'yo. Sa unang 5 kilometro nila sa kalsada, kabado pa si Maris at mahigpit ang yakap kay Marnel. Ngunit habang tumatagal, nawawala na ang kaba na kanyang nararamdaman. Napapalitan na ng saya. Kinakabahan ka pa ba? Tanong ni Marnel sa dalaga. Mayroong mic sa kanilang helmet kaya rinig na rinig nila ang sasabihin ng isa't isa. Hindi na! Ang saya pala! Huh! Sigaw ni Maris. Bahagyang bumilis ang pagpapatakbo ni Marnel. Napasigaw si Maris habang nakayakap ng husto sa binata. Gustong-gusto naman ni Marnel ang mahigpit na yakap ni Maris. Hindi niya nga napigilang mag-init, lalo pat ramdam niya ang malambot na dibdib ng dalaga sa kanyang likuran. Nag-stop over sila sa isang kilalang karinderya
Kumain sila ng bestseller nitong bulalo at kare-kare. Ganadong kumain si Maris dahil doon na siya nakaramdam ng matinding gutom. Nakakagutom pala mag-rides, no? Pero ang saya. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Bulalas ni Maris habang kumakain sila. Talagang masarap sa pakiramdam. Malapit na tayong makarating sa pupuntahan nating dagat. Siguradong mag-e-enjoy tayo doon. Dahil nakita ko sa online kung gaano kalinaw ang tubig at white sand pa. Nagpahinga muna sila saglit bago tuluyang umalis. Ilang oras din silang nasa kalsada bago nila narating ang kanilang destinasyon. Bumili muna sila ng pagkain at saka inayos ang pagkain at gamit nila sa cottage bago lumusong sa tubig. Parang batang naghahabulan sa dalampasigan ng dalawa. Ibaba mo ako, Marnel! Sigaw ni Maris nang buhatin siya ni Marnel. Paano kung ayoko? Pilyong sabi ng binata. Panayang tili ni Maris sa takot na mahulog siya. Binaba siya ni Marnel at doon naman sila nagsimulang maghabulan. Para silang magkasintahang dalawa, panay ang harutan nilang dalawa sa tubig. At sa sobrang kaharutan nilang dalawa, hindi sinasadyang maglapat ang kanilang mga labi. Nanlaki ang mga mata ni Marnel. Oh, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Nauutal na sabi ni Marnel. Pulang-pula naman ang mukha ni Maris. Ayos lang. Alam ko namang hindi mo sinasadya eh. Sabi ni Maris, sabay iwas ng tingin. Pinukol nilang dalawa ang tingin nila sa ibang direksyon bago sabay na napakamot sa kanilang ulo. Tumikhim si Marnel at saka tinitigan si Maris. Nagaharumintado ang puso niya sa mga oras na yon. Gusto mo bang kumain na muna tayo? Pag-iiba niya ng usapan. Oo sige, kumain na nga muna tayo. Ani Maris bago pilit nang umiti. Naunang naglakad si Maris. Sumunod naman sa kanya si Marnel na merong ngiti sa labi. Hinawakan niya ang labi niya at iniisip kung paano naglapat ang kanilang labi kanina. Tahimik lang si Marnel, ngunit kinikilig siya sa mga sandaling yon. Pagsapit ng hapon, pauwi na sana sila nang biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang ulan, kaya naisipan na nilang mag-book ng hotel malapit sa kinaroroonan nila. Basang-basa sila pagdating nila sa hotel. Baka magalit si Tita Eve. Magsabi ka agad sa kanya na nandito tayo. Hindi tayo makakauwi hanggat hindi tumitila ang malakas na ulan. Oo sige, nakapag-message na ako kay Mommy. Wait ko na lang ang reply niya. Pasaway naman kasi tong ulan eh, kung kailan pa uwi na tayo, saka pa umulan ng malakas. Nakangusong sabi ni Maris. Hindi ko nga rin alam na uulan pala eh. Okay naman ang panahon kanina eh. Tirik nga ang araw. Di bale, agahan na lang natin ang gising bukas para maaga tayong makauwi. At dahil iisang kama lang ang naroon, nahihiya si Maris na tumabi kay Marnel pero malaki naman ang kamang yon at malawak. Ikaw na lang kaya ang matulog dito. Doon na lang ako sa sofa para komportable ang tulog mo. Sabi ni Marnel nang mapansin ang reaksyon ng mukha ni Maris. Mabilis na umiling si Maris. Huwag na, loko. Tabi na tayo rito. Malaki naman tong kama eh. Queen size yata to eh. Kaya magiging komportable pa rin ang tulog ko dito. Sigurado ka ba? Baka kasi hindi ka komportable. Nakatabi ako eh. Ayos lang naman sa akin na sa sofa ako matulog. Malaki naman ang sofa doon eh. Hindi na, dito ka na sa kama. Maaga naman tayong magigising bukas eh. Kaya saglit lang tayong matutulog dito. Humiga na silang dalawa sa kamang yon. Magkatalikod silang dalawa sa isa't isa. Binabalot ng matinding kaba si Maris. Lalo pat yun ang unang beses na may katabi siyang lalaki sa kama. Ilang oras din ang lumipas bago tuluyang nakatulog si Maris. Hindi naman agad nakatulog si Marnel. Pinagbastan muna niya ang magandang mukha ng dalaga nang bumangon siya sa kama upang magtungo sa banyo. Napakaganda mo, Maris. Bulong ni Marnel bago nahiga sa kama. Kinabukasan, tinanghali silang dalawa ng gising. Nagulat na lang si Maris nang magising siyang magkayakap na silang dalawa ni Marnel. Ngunit hindi siya umalis sa bisig nito. Bagkos, sumiksik pa siya sa matipunong dibdib ng binata. Mabilis na lumipas ang mga araw. 3 buwan na rin simula lang tumira si Marnel sa bahay ni na Maris. Kaya naman bukas ng umaga, uuwi na ang binata sa kanila. Ang bilis ng araw no? Aalis ka na pala. Uuwi ka na sa inyo. Malungkot na sabi ni Maris. Oo, kasi hinahanap na rin ako ni Papa eh, pati ang mga kapatid ko.
Namimiss ko na sila. Huwag kang mag-alala. Pwede naman tayo mag-video call palagi kapag namimiss mo ako. Saad ni Marnel sabay ngiti. Bumuntong hininga si Maris. Talagang mamimiss kita. Magsasabi na lang ako sa'yo kapag gusto ko makipag-video call. Siyempre, alam kong busy ka. Yes, magiging busy na ako pagbalik ko sa probinsya. Pero meron naman akong oras na nalalaan para sa'yo. Namilog ang mga mata ni Maris dahil kinilig siya sa sinabing yun ni Marnel. Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya upang pigilan ng umiti. Sa totoo lang, labis na lungkot ang nararamdaman ni Maris sa mga sandaling yon. Ngunit hindi niya masabi sa binata ng tuluyan. Hindi niya rin maamin ng harapan kay Marnel ang tunay niyang nararamdaman. Ayaw niyang siya ang unang magbigay ng motibo sa binata. Mag-iingat ka dun Oo naman, salamat. Ikaw din, mag-iingat ka palagi dito, lalo na sa pagmamaneho mo papasok sa work. Mamimiss kita, Maris. Gumala muna sila buong hapon hanggang gabi ng araw na yon. Kaya kinabukasan, hindi na naabutan ni Maris si Marnel. Madaling araw palang umalis ang binata. Labis na lungkot ang nararamdaman ni Maris dahil hindi man lang siya ginising ni Marnel. Bakit hindi yun naman ako ginising, Mama? Nakapagpaalam sana ako sa kanya bago siya umalis. Nangingilid ang luhang sabi ni Maris. Siya ang nagsabi sa akin na huwag ka nang gisingin dahil baka lalo ka lang malungkot. Nagkaamin na ba kayong dalawa? Sinabi niya ba sa'yo na gusto ka niya? O may nararamdaman na ba siya sa'yo? Sabi ng kanyang ina. Malungkot na umiling si Maris. Hindi po, Mama Wala po siyang sinabi sa akin na kahit na ano. Pero sa mga galaw niya, may isip ko na may gusto na siya sa akin. O baka ganoon lang talaga siya. Maginoo. Hindi ko rin nasabi sa kanyang nararamdaman ko dahil ayoko naman pong ako ang unang umamin. Ang gusto ko, siya ang unang umamin sa aming dalawa. Naintindihan kita, anak. Kahit ako noon, ang daddy mo rin ang hinihintay kong unang umamin sa akin. Siyempre babae tayo. Hindi dapat tayong unang nagbibigay ng motibo sa isang lalaki. Hayaan natin sila kahit na gaano pa natin sila kagusto. Pero huwag kang mag-alala. Naniniwala akong babalik dito si Marnel at pagbalik niya, baka ligawan ka na niya. Sana nga po, Mami. Sasagutin ko po talaga siya kaagad. Hindi ko na patatagalin pa. Natawa ang kanyang ina at saka siya nito niyakap. Huminga ng malalim si Maris habang nakayakap sa kanyang ina. 2 linggo ang lumipas simula nang bumalik sa probinsya si Marnel. Labis na lungkot ang nararamdaman ni Maris sa araw-araw. Miss na niya ang binata. Sabi ko naman sa'yo dapat ako na lang ang pinili mo. Mayabang na sabi ni Roger. Sumama si Maris sa gala nilang magkakaibigan at naroon din syempre si Roger. Sumama siya para makapaglibang at hindi malungkot. Matalim niyang tinitigan si Roger. Gusto mo bang sipain kita ulit? Hindi ka ba makaintinding ayoko nga sa'yo? Inis niyang sabi. Napalunok ng laway si Roger. May sakabayo ka Ang lakas mong sumipa Pero sige, ayaw mo nga sa akin. At yung Marnel na yun ang gusto mo. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung malaman mo na may asawa na pala siya sa probinsya nila? May magagawa ka ba? Kasi kung may nararamdaman sa'yo yung lalaking yun, dapat bago siya umalis, sinabi niya na sa'yo. Kung mag-uusap nga kayo sa video call, sabi mo saglit lang, di ba? Baka kasi may iba siyang kausap. Tumawa si Alvin sa tabi nila dahil narinig ang usapan nilang dalawa. Tumigil ka nga dyan, Roger. Pinag-overthink mo si Maris Sabi niya, negosyante ang taong yun at saka ilang buwan din siyang wala sa probinsya. Malamang busy yun. Huwag ka na nga magsabi ng kung ano-ano dyan dahil hindi ka talaga magugustuhan ni Maris. Sabi ni Alvin. Sobra ka naman yata, Alvin. Parang hindi naman tayo magkaibigan yan Sinasabi ko lang naman kay Maris ang posibleng dahilan kung bakit kakaunting oras lang ang binibigay sa kanya ni Marnel. Hulalas ni Roger. Hinawakan ni Maris ang kanyang sentido. Pwede ba, Roger? Tumigil ka na lang. Napakaingay mong hinayupak ka. Malamang, hindi naman niya ako girlfriend para ibigay ang buong oras niya sa akin. Pasalamat na lang ako at pinaglalaanan niya pa rin ako ng oras kahit busy siya. Bahala ka sa buhay mo. Magsisisi ka rin sa huli. Mapapasabi ka na lang na dapat pala si Roger na lang ang pinili ko. Tatawanan na kita nun, Maris, kasi sa araw na yon, hindi na kita gusto. Oh, talaga? Masyado ka talaga nangangarap ng gising, no? Lakas talaga ng tama mo, Roger. Lumipas pa ang ilang araw, natapos na rin si Marnel sa mga dapat niyang asikasuhin. Kasalukuyan siyang nakatayo sa teres ng kanilang bahay.
habang pinagmamasdan ang mga trabahador na abala sa pagtatanim ng mga gulay at prutas, at ang iba naman nagtatanim ng palay. Anak, kailan ba tayo pupunta sa Maynila? Nagsabi na ako sa tita Eve mo. Tuwang-tuwa nga siya eh. Sabi ni Dave na ama ni Marnel. Bukas na po, Papa. Pahinga lang po muna ako ngayon. Miss na miss ko na si Maris eh. Sigurado akong magugulat siya sa pagpunta natin doon. Sinabi ko kasi kay Tita Eve na huwag siyang maingay. Akala ko nga, ako lang ang may nararamdaman kay Maris eh. Pero nang sabihin sa akin ni Tita Eve ang totoong nararamdaman ni Maris, napagdesisyonan ko na napakasalan siya. Gusto ko na rin bumuo ng pamilya eh. Sarili kong pamilya, Papa. Wika ni Marnel bago ngumiti ng tipid. Yun din ang gusto ko para sa'yo. Lahat ng paraan ginawa mo para maiahon sa hirap ang pamilya natin. Na dapat sana ako ang gagawa. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo, anak. Salamat sa sakripisyo mo para sa amin ng mga kapatid mo. Ngayon, sarili mo naman ang unahin mo. Sarili mong kaligayahan. Nakangiting sabi ng kanyang ama bago siya tinapik sa balikat. Kinabukasan, nagtungo nga silang mag-ama sa Manila. Malalaki na rin ang mga kapatid niya, kaya walang kaso kung iiwan nila ito. Naroon naman ang mga kasambahay nila, pati na ang tita nila. Uy, Marnel! Paring Dave, nandito na rin kayo sa wakas. Bulalas ng ina ni Maris nang makarating sila doon. Nasaan po pala si Maris, tita? Ngumiti si Eve. Nasa kwarto niya. Natutulog pa yata. Teka sandali, tatawagin ko siya. Siguradong magugulat yun kapag nakita ka. Kinikilig na sabi ni Eve. Dali-dali niyang pinuntahan ang kwarto ng anak niyang si Maris. Natutulog pa nga ang dalaga. Mahina niya itong tinapik-tapik sa muka hanggang sa magising si Maris. Mommy, inaantok pa ako. Sige ka, baka umalis na naman si Marnel. Nakangusong sabi niya sa anak. Nanlaki ang mga mata ni Maris bago mabilis na bumangon. Ha? Ano pong ibig sabihin niyo, Mommy? Malawak na ngumiti si Eve. Nandito ngayon si Marnel, anak. Kasama niya ang Papa Dave niya. Nasa sala sila, hinihintay ka. Kumabog ng husto ang puso ni Maris sa labis na pagkabigla. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatingin sa kanyang ina dahil hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Ha? Nandito si Marnel? Kasama pa papa niya? Bakit? Aba malay ko, hindi ko rin alam. Basta ikaw ang pakay nila dito. Bumangon ka na dyan, magbihis ka at mag-toothbrush ka. Ayusin mong itsura mo. Sabi ni Mommy Eve bago lumabas ng kanyang kwarto. Halos maubusan ng hangin sa katawan si Maris dahil sa labis na kaba na kanyang nararamdaman. Bumangon na siya sa kanyang kama at saka mabilis na kumilos. Taranta siyang nagtungo sa banyo upang maligo. Nagsipilyo siya ng husto at naghilod ng maigi. Inayusan niya ang kanyang sarili. Kaunting kolorete lang ang nilagay niya pero magandang maganda na siya. Huminga muna siya ng malalim bago siya lumabas ng kwarto. Hi, beautiful. Sambit ni Marnel nang makita si Maris. Agad na nag-init ang pisngi ni Maris. Hello, Marnel. Nauutal niyang sabi. Naupo siya sa tabi ng kanyang ina. Magkaharapan silang apat. Katapat niya si Marnel. Katapat ng mami niya ang papa ni Marnel. Tumikhim si Marnel bago tumingin sa ina ni Maris. Tita Eve, gusto ko pong malaman niyo na kaya po kami nandito ni Papa dahil gusto ko pong mamanhikan. Gusto ko pong pakasalan ng anak niyong si Maris. Nanlaki ang mga mata ni Maris sa labis na gulat habang ang kanyang ina nakangiti lang. Ay sus, payag na payag akong pakasalan mo ang anak ko. Ang tanong, payag kaya ang anak kong si Maris? Wika ni Eve bago tumingin sa kanyang anak. Ha? Totoo ba yun? O prank lang? Totoo ito, Iha. Inamin sa akin ng anak kong si Marnel na sa loob ng 3 buwang pananatili niya sa bahay niyo, nahulog siya sa'yo. Hindi ka lang niya gusto. Mahal ka niya, kaya gusto kanyang pakasalan. Matagal na rin gustong-gustong bumuo ng pamilya ng anak ko. Hindi ko akalain na ang kababata pala niya na walang iba kundi ikaw ang nais niyang pakasalan. Sabi ng ama ni Marnel. Humugot ng malalim na paghinga si Marnel habang nakatitig sa dalaga. Maris, handa ka na bang pakasalan ako? Pumapayag ka bang maging kabi ako? Pangako, ituturing kitang reyna at handa akong magpakaalipin para sa'yo.
Sa sobrang shock ni Maris, hindi na siya nakapagsalita pa. Bagkus, naluha na lamang siya sa tuwa. Nagkatawa na naman ang kanilang mga magulang. O ano anak, anong masasabi mo? Malawak nang umiti si Maris bago tumingin kay Marnel. Yes, Marnel, pumapayag ako maging asawa mo. Matapos sabihin yun ni Maris, napasigaw si Marnel sa tuwa. Lumapit sa kanyang binata at saka siya nito niyakap ng mahigpit. Nagpalakpakan naman ang kanilang mga magulang. Gumanti na rin ng mahigpit na yakap si Maris sa kanyang mapapangasawa. 3 buwan muna ang lumipas bago tuluyang kinasal sila Marnel at Maris. Sa loob ng 3 buwan, kinilala muna nila ng husto ang isa't isa at walang pagsisisi si Maris na pinakasalan niya si Marnel, lalo pat isang mabuting lalaki ang kanyang napangasawa. Anak, ngayong kasal na kayo ni Marnel at may asawa ka na. Please naman, gumawa na agad kayo ng baby ha? Sabi ng kanyang ina. Ngumuso si Maris. Grabe ka naman, Mommy. Noong isang araw lang kami kinasal, baby agad. Masakit pa nga ang bibingka ko dahil winasak ng kanyang espada. Hindi ko naman akalain na meron pala siyang malaking espada. Humalakhak ang kanyang ina. Pasaway ka talagang bata ka. Pero aminin mo, masarap kapag malaki, tama? Namula ang mukha ni Maris at saka inirapan ng kanyang ina. Ano ba yan, Mommy? Hay nako, basta, ang masasabi ko lang, hinay-hinay muna tayo. Mahina pa ang kalaban. Pero pangako ko sa inyo, nagagalingan naming dalawa ni Marnel. Kasi gusto ko na medyo marami ang anak eh. Maigi para magkaroon na ng ingay ang malaking bahay nating to. Pero anak, pakiusap ko sana na hanggat nabubuhay ako, dito lang muna kayo tumira ni Marnel, ha? Hindi naman ako magiging kontrabidang biyanan eh. Mabait na biyanan ako. At isa pa, ikaw lang din ang magmamana ng bahay nating to. Sa'yo to mapupunta, kaya dito na kayo ni Marnel tumira. Huwag na kayong umalis. Malulungkot kasi ako ng sobra kapag bumukod pa kayo. Opo, Mami, hindi kami aalis dito. Napag-usapan naman namin yan ni Marnel at ayos lang po sa kanya. Masayang tugon ni Maris sa kanyang ina. Mabilis na lumipas ang mga oras. Dumating na rin si Marnel. May dala itong pasalubong sa kanya. Kapag uuwi na ang kanyang asawa, sasalubungin niya ito ng mainit na yakap at halik. Kamusta naman ang araw mo, honey? Malambing na sabi niya sa kanyang asawa. Ayos lang naman, honey. Nakakapagod, pero ayos lang. Inasikaso ko na rin kasi yung lupa namin eh. Hinati ko sa aming magkakapatid. Yung sumunod kasi sa akin, doon lang daw siya sa probinsya. Pero yung iba kong kapatid, baka sumunod sa akin dito sa Manila. Ayaw din ni Papa dito sa Manila eh. Doon lang daw sila. Saad ni Marnel. Hayaan mo na sila. Sanay kasi sila sa buhay probinsya eh. Kaysa dito sa syudad. Nakita mo naman dito, di ba? Ibang-iba sa probinsya na tahimik at sariwa ang hangin. Siya nga pala, ang sabi sa akin ni Mami, gumawa na raw tayo ng baby. Kailan mo ba ako balak buntisin, honey? Nag-init ang mukha ni Marnel sabay tawa. Gusto mo na ba? I mean, handa ka na bang manganak? Kung handa ka na, sa loob ko na ipuputok para magkaanak na tayo. Yes, honey. Handang-handa na akong mawasak ang mundo ko para maging buo na tayo. Iba kasi kapag may anak talaga eh. Mas masaya. Ngumisi si Marnel at biglang binuhat ang kanyang asawa. Okay, game. Mamaya na ako kakain. Ikaw muna ang kakainin ko. Ani Marnel bago mabilis na nagtungo sa kanilang kwarto. Panay ang tawa ni Maris. Maingat siyang hinihiga sa kama ng kanyang asawa at agad itong pumatong sa kanya. Hindi maikakaila ang excitement sa mga mata ni Maris sa mga oras na yon. At ganoon din naman ang asawa niyang si Marnel. Mahal na mahal kita, honey. Saad ni Marnel. Mahal na mahal din kita, honey. Tugon ni Maris bago siya siniil ng halik ng kanyang asawa. 1 taon pa ang lumipas, tuluyan nang nabuntis si Maris. Nagbunga na ang exhibition nilang mag-asawa gabi-gabi, pati na rin sa umaga at tanghali. Sa wakas, buntis na rin ako. Worth it ang pagtumbling natin sa kama. Pulilas ni Maris nang lumabas siya ng banyo. Pinakita niya kay Marnel ang 4 na pregnancy test na mayroong pare-parehong positive result. Tuwang-tuwang tumalo naman si Marnel. Yes! Magiging daddy na rin ako! Sigaw ni Marnel bago siniil ng halik ang kanyang asawa. Halika, magpunta muna tayo sa Ubigayni para malaman natin kung ilang linggo o buwan na akong buntis. Magiliw na sambit ni Maris.
Nagtungo nga silang dalawa sa OB-GYN para magpa-check up at halos nawindang sila sa kanilang nalaman. Dok, totoo po ba yan? O baka naman, namamalikmata lang ako? Saad ni Maris, sabay lunok ng kanyang laway. Natawa ang doktor. Nakakita mo naman siguro ang tatlong yan. Ma'am, yes, totoo po yan. Triplets ang magiging baby nyo. Iba yung pag-iingat lang po palagi ha. Hindi biro magdala ng 3 sanggol sa sinapupunan. Kailangan na kailangan mo ng alaga ni Mr. Hindi pa rin makapaniwala si Maris sa kanyang narinig. Kahit si Marnel, hindi makapaniwalang 3 agad ang nabuo nila. Ibang klase ka, honey. 3 agad ang pinunla mo sa akin. Lagot ako neto. 3 beses akong iiri ng malupit. Diyos mio, Marimar. Kinakabahan ako. Sambit ni Maris, sabay hawak sa kanyang ulo. Hinawakan ni Marnel ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala, honey. Dahil nandito ako para alagaan ka at pagsilbihan ka. Akong bahala sa inyo ng mga anak natin. Wala kang ibang gagawin araw-araw, kundi ang magpahinga. Hayaan mo kung pagsilbihan ka. Napangiti naman ng malawak si Maris. Alam niyang hindi magiging madali ang magbuntis ng triplets at mga anak. Ngunit dahil meron naman siyang butihing asawa, alam niyang makakaraos siya ng maayos. Hindi naging madali para kay Maris ang magbuntis, lalo pa 3 sanggol ang nasa sinapupunan niya. Maselan at palagi siyang pagod, lalo na nang sumapit na ang kabuwanan niya. Hirap na siyang kumilos dahil mabigat na siya. Si Marnel ang palaging nag-aasikaso sa kanya. Hindi lang princess treatment ang nararanasan niya sa kanyang asawa, kundi queen treatment pa. Magpahinga ka na, honey. Ako nang bahala sa mga kalat dito sa kwarto. Malambing na sabi ng kanyang asawa. Magpahinga ka na rin, honey. Wala ka pang tulog na maayos kakabantay sa akin kagabi. Ayos lang ako, honey. Huwag mo akong intindihin. Ikaw dapat ang iniintindi ko dahil 3 anak natin ang daladala mo. Hinalikan siya ni Marnel sa noo bago lumabas ng kanilang kwarto. Simula nang ikasal sila, ni minsan hindi pa sumama ang loob niya sa kanyang asawa. Kapag wala siya sa mood o irritable siya. Walang ibang ginawa si Marnel kundi ang pakalmahin siya. Kapag binubungangaan niya si Marnel, tahimik lang ito hanggang sa kumalma siya. Mabilis pang lumipas ang ilang araw, dumating na rin ang araw na kanilang pinakahihintay. Honey! Honey! Aray ko! Honey! Nasaan ka? Manganganak na yata ako! Dali-daling tumakbo si Marnel patungo sa kinaroroonan ng kanyang asawa, saka binuhat si Maris. Kumapit ka sa akin, honey! Sambit ni Marnel habang buhat-buhat ang kanyang asawa. Habang nasa biyahe, pumutok na ang panubigan ni Maris. Mas lalong binilisan ni Marnel ang pagmamaneho hanggang sa makarating na sila sa ospital. Sobrang kinakabahan siya sa mga oras na yon at mataimtim na nagdarasal. Maya-maya pa, dumating na rin sa ospital ang mami ni Maris. Kamusta si Maris? Agad na tanong ng kanyang biyenan. Kararating lang po namin, mami. Nasa loob na po siya. Nihintay kong tawagin ako ng doktor Magdasal tayo na sana mapadali lang ang panganganak niya at sana makaraos siya ng maayos at healthy ang lahat ng baby niyo. Taimtim na nagdasal silang dalawa habang naghihintay. Kalahating minuto ang lumipas. Tinawag na sila ng doktor. Mabilis lang na nakaraos si Maris dahil nakatulong ang paglalakad nila palagi sa umaga. Unang nilapitan ni Marnel ang kanyang asawang si Maris. Niyakap niya ito at saka pinaulanan ng halik sa muka. Kamusta ang pakiramdam mo, honey? Nag-aalalang tanong niya sa asawa. Ayos lang ako, honey. Yung mga baby natin, nasaan sila? Dadalhin sila dito mamaya. Binibihisan pa siguro sila. Salamat, honey. Ang galing mo. Kinaya mo silang 3. At ang bilis mo silang iniluwal. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Marnel habang hawak ng mahigpit ang kamay ng kanyang asawa. Hindi ko ito magagawa kung hindi rin dahil sa'yo. Salamat sa pag-aalaga sa akin habang nagbubuntis ako Salamat sa halos araw-araw na pagsama sa akin para maglakad-lakad sa umaga noong kabuwanan ko na. Ang laking tulong na ilabas ko sila kaagad ng walang kahirap-hirap. Wika ni Maris bago hinaplos ang pisngi ni Marnel. Nakalabas din sila ng ospital na yun kinabukasan. Nag-hire ng 2 yaya si Marnel para sa kanilang mga anak. Para may katulong sila sa pag-aalaga. Hindi rin biro ang mag-alaga ng 3 sanggol, lalo na kung sabay-sabay itong umiiyak. Magpahinga ka na, honey.
Ang laki na ng eye bags mo. Kami na ang bahala ni Yaya dito. Wika ni Maris sa kanyang asawa. Ayos lang ako, honey. Huwag mo akong intindihin. Kaya ko to. Pagpupumilit ni Marnel. Ilang linggo pa lang ang nakalipas simula ng mga anak si Maris. Parang babagsak na ang katawan ni Marnel sa sobrang antok. Kapag kasi natulog ang isa nilang anak, may isa o dalawa sa tatlo naman ang gising. Kapag umiyak, kailangan agad padidehin ni Maris. Wala rin silang pahinga mag-asawa dahil panay ang hanap ng gatas ng mga sanggol. Kaya mix ang ginawa nilang mag-asawa para hindi naman manghina ng husto si Maris. Breastfeeding at formula milk. Honey pa! Nahinto sa pagsasalita si Maris nang makitang humihilik na ang kanyang asawa. Natawan na lamang siya at saka hinaplos ang buhok ni Marnel. Alam niyang sobrang pagod at antok na ang kanyang asawa. Ayaw lang nitong magsabi sa kanya. Salamat, honey. Salamat sa pag-aalaga sa amin ng mga baby natin. Bulong ni Maris. 5 taon na ang lumipas, dumalaw silang buong pamilya sa probinsya kung saan naroon ang Lolo Dave ng kanilang mga anak. Makulit ang dalawang lalaki nila habang isang babae naman masungit. Mommy! Wow! Ang ganda ng cow! Wika ng anak nilang babae. Yes, that's cow. Ano naman yon? Wika ni Maris bago tinuro ang kambing. That's goat, Mommy! Mommy! Lagi talagang nanggugulo yan si Tres. Buti pa si Dos kahit makulit hindi naman ako ginugulo. Nakasimangot na sabi sa kanya ng anak niyang babae. Hinaplos ni Maris ang buhok ng kanyang anak. Hayaan mo na siya, Uno. Ganun talaga yun kasi mga bata pa kayo. Basta ang palagi kong sinasabi, huwag kayong mag-aaway at magsasakitan, okay? Mabilis na tumango ang kanyang anak. Yes po, Mommy! Honey, hali kayo dito. Kumain na tayo. Sigaw ni Marnel mula sa bahay kubo. Kasalukuyan silang nasa farm, buong pamilya. Ang kanilang mga magulang ay abala sa pag-iihaw ng isda at yempo, habang si Marnel ang naghahanda ng mga plato at utensil sa mesa. Halina kayo mga anak, kakain na tayo. Tawag niya sa 3 batang makulit. Lumapit sa kanya ang 3 bata. Triplets man sila, ngunit hindi identical twins. May pagkakaiba ang kanilang muka. Patakbong nagtungo ang 3 bata sa kanilang lolo at lola. Ang cute talaga ng mga apo kong to. Ang cute pa ng mga palayaw nyo. Saad ng ama ni Marnel na si Dave. Kaya nga 1, 2, 3. Sabi naman ng mami ni Maris na si Eve. Sumayaw ang 3 batang makulit sa malakas na tugtugin doon. Malakas namang tumawa si Dave at Eve dahil tuwang-tuwa sila sa kanilang apo. Nagkatinginan naman ang mag-asawang Marnel at Maris bago pinukol ang tingin sa kanilang mga anak na sumasayaw. Humagikik silang dalawa at saka mahigpit na niyakap ang isa't isa. Sa kwentong pag-ibig ni Maris at Marnel, pinakita na hindi natin kinakailangang magbadali pagdating sa pag-ibig dahil may isang taong nakatadhana sa bawat isa. Kung nagmamadali man tayo, may posibilidad na maling tao ang ating matagpuan. Kaya naman si Maris, hindi siya nagmadali. At kusang dumating naman sa buhay niya si Marnel, ang tamang tao para sa kanya na walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya at paligayahin. At diyan po nagtatapos ang kwento nila Maris at Marnel. Dito lang sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sumuli.